Mahabang panahon na rin na pinapasaya tayo ni Vice Ganda. Siguro it's time na para ibalik natin or bumawi tayo sa kanya. Siya naman yung pasayahin natin, ipagtanggol natin siya ngayon. Dahil sa sunod-sunod at kaliwat kanan ng pangbabasyo na nare-receive ni Vice Ganda dahil sa issue niya, ngayon, kailangan yan tulong natin. Joke lang yun, wala akong pera na ngayon. joke lang yun, wala ko pera na ngayon. Siguro naman aware ka sa issue ni Vice Ganda kayo na nag-apology siya tapos binawi. Nagtataka lang ako kay Vice. Nagawa niya nang mag-apology. Okay na yun, Twitter pa nga yun eh. Nagawa niya nang mag-apologize, binawi niya pa. Anong problema dun? Bilang supporters ni Vice Ganda, pakisagot nga, anong problema na nag-apology siya? Bakit kailangan niyang bawiin yon? Nakakababa ba ng pagkatao or morality kapag nag-public apology ka? Ha? May isang video ako na napanood na dinedepensahan si Vice Ganda. Yung depensa nila ang layo na sa topic, palayo na ng palayo sa topic. Search mo na lang sa YouTube itong video ito kasi i-clip ko na lang yung mga importanteng part dito sa video ito. Ang sabi dito sa video ito dahil dun sa issue ni Vice Ganda, yung mga taong may galit kay Vice Ganda na gustong pabagsakin yung career ni Vice Ganda, ginamit tong issue na to para pabagsakin siya. Nag-hard pa ng mga demolition job or yung mga trolls ganon niya sa kanyang Twitter account patungkol sa issue ni Christine at ni Axel. So dahil po dito ay nagsanga-sanga at kung sino-sinong personalidad at mga actors and actresses ang nakisawsaw na sa isyong ito. So dahil po dito, upon na investigation ay nakita at napansin ng ilang mga netizen at ng kampo ni Vice Ganda na meron pong demolition. Sinakyan po ang issue na ito para sirain, no? At talagang mag-hire ng demolition job para tuluyan nang sirain ang pangalan ni Vice Ganda. Tuluyan ng sirain yung pangalan ni Vice Ganda. Hindi masisira yung pangalan ni Vice Ganda dyan sa ganyang issue lang. Sobrang babang dahilan to para masira ang karir ni Vice Ganda. Nililipat nyo na kasi yung issue, yung topic sa iba eh. Halip na mag-apologize na lang si Vice Ganda, yan yung mga dinadahilan nyo. Yung sample ng mga nakakasira talaga ng karir, yung kagaya kay Wally. Talagang nawala siya na matagal. Pero nakita mo, nagpahinga lang, nakabalik din. Okay na ulit yung karir niya. Isipin mo, ganun kabigat yung issue niya. Nakabalik pa siya. Eto, simpleng bagay lang to kay Vice Ganda. Kung ano-ano pang depensa ang ginagawa nyo. Alam namin existing na yung mga trolls na yan, yung mga keyboard warriors na yan, yung mga bayaran na yan. Alam namin existing na yan. Doon tayo sa issue, ha? Wag na kayong gas-gas na yung depensa nyo na yan. Ang pangit ng depensa nyo. That media has reported on. So may mga strategies po silang ginagamit. They use anonymous dubious accounts. So ito po yung ilan sa mga accounts na pinaghihinalaan, no? Sabi dyan, napag-alaman na the TikTok video posted last June 5 a certain Jello Bernabe who shows blurred and spliced video of female contestant crying after supposedly being coerced by the Who shows blurred and spliced video of female contestant crying after supposedly being coerced by the Napakinggan mo yung sinabi niya, splice and blurred video. Parang gusto niya sabihin na edited na yung video. So parang sinasabi niya na hindi yung original video, kung magagawa-gawa lang. Para bang gusto na lang sabihin na ginawa yung video yon para siraan lang talaga si Vice Ganda. Bro, fake man yon o hindi man sabihin man natin hindi totoo yon. Sige, tanggalin na natin sa usapan yung umiiyak si Christine dahil sinasabi niya na pinapalabas na siya yung sinungaling. Sige, tanggalin na natin yung video yung wag na natin isama sa usapan. Pero nandun pa rin yung katotohanan na wala siyang naramdaman na pagnanakaw ng halik at kinlaro din ni Axel na wala siyang planong halikan. Talagang bro code lang. Parang appear lang sabay didikit yung braso tapos ganun. Walang halik. Yung mga explanation nila na video dyan sa TikTok, nandyan kumakalat. Yung pagkaano ko ng cup niya, ang mali lang kasi doon yung sa angle ng cup. Ang kala kasi, halikan ko siya. Hindi ko intensyong halikan si Christine. Ang gusto ko lang talaga yung bro code. Tapos, The resurrection of Chicksers. Paano yung kawaii? Paano yung kawaii? Yeah. Hoy, hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Axel. That's bad. Grabe naman kayo kay Axel. Naka-brace kasi siya kaya ganun yung uso niya. Okay, kaya mukhang parang manghahalik. Pero wala siyang planong wala siyang planong halikan yung babae. Ganun po talaga kapag may brace, okay? Sana maintindihan nyo. Okay? Ginawang mali si Axel. Wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, ihahag niya ako, tapos itatap niya yung likod ko. Parang comfort ganun, parang tropa, igaganyan niya. Alam ko sa sarili ko na wala naman siyang talagang intention na halikan ako. Wala akong nakikitang ginawa niyang mali.
Yung mga full video niyan, kumakalat niya ngayon yan sa TikTok, sa Facebook. So madali lang mahanap. Search mo na lang kung gusto mong mapanood yung full video. So ngayon yung depensa nyo na yung umiiyak si Christine na video, ginawa lang yun para siraan si Vice Ganda. At the first place, sana nagsorry na lang si Vice Ganda at hindi niya binawi ito. Sana wala nang issue, tapos na yung usapan, wala mga troll or mga bayarang mga keyboard warrior o mga bayarang content creator na sisiraan si Vice Ganda. Diba? Walang masisira sa kanya kung wala naman talagang ginawa ang mali, diba? Mahirap talaga depensahan yan kasi yung paninira ay totoo. Okay lang sana kung gawa-gawang kwento lang eh. Ang kaso, totoo yung kwento nila. Of course, by the program staff to pretend that she was offended by the male contestant's action, Bernabe claimed to be the former partner of the female contestant siblings. The video has earned whopping 7.8 million views and it's interspersed with commentary from male blogger and it is also threads. Grabe, ginawa nila kay Christine. So, ganun po yung mga yung mga comments po nila patungkol po dun sa video na ito na ipinost. At isa pa, sa TikTok uploaded by Juday Love You or Ngengor0701 that gained millions of views, these videos express their dismay for the celebrity or accused 0701 that gained millions of views. These videos express their dismay for the celebrity or accused Vice Ganda of similarly kissing contestant without consent in the past. So napag-alaman na si Juday Love You appears to mostly post about beauty pageants and entertainment content while Gengor0701 posts about miscellaneous items being sold online. So iniimbestigahan po sila as of this moment dahil sila po talaga yung masasabi nating mga bayaran. So, iniimbestigahan po sila as of this moment dahil sila po talaga yung masasabi nating mga bayaran, ano? Kaya ano naman yung mangyayari kapag napatunayan natin na mga bayaran to mga account na to? Ha, ano magagawa nito? Kapag napatunayan bang bayaran to mga account na to, totoong hinalikan or nagnakaw ng halik si Axel kay Christine? Ganun ba yon? Nung si Vice Ganda nagka-issue kay Jessica Soho, nag-sorry siya. Hindi ko lang maintindihan eh. Simpleng issue lang din to. Kailangan mo lang naman mag-sorry eh. Tanggapin mo na mali ka. Okay? Ganun lang kasimple. Bakit kailangan mo pang bawiin yung sorry mo? Kasi mga simpleng tao lang doon sila Axel saka Christine. Kaya ginaganyan-ganyan mo. Nakakababa ba ng pagkatao kapag nagsorry ka? Mababawasan ba yung mga followers mo kapag nagsorry ka? Mababawasan ba yung sahod mo kapag nagsorry ka? Mababawasan ba yung lifespan mo kapag nagsorry ka? Ha? Hindi naman, di ba? Mababawasan ba yung pagiging bakla mo kapag nagsorry ka? Ha? Every time ba na magsasorry ka, magiging tunay na lalaki ka? Ganun ba yun? Nagbasa-basa ako sa comment section dito sa video ito. Ang sabi sa comment, mabuting tao naman daw si Vice Ganda. Hindi naman namin sinasabing masamang tao si Vice Ganda. Sinasabi na natural lang daw yung pagpapatawa ni Vice Ganda. Hindi naman namin kinokontra yung pagpapatawa niya. Kasi sa pagkakaintindi ko, yung mabubuting tao, nagsasorry, mapagkumbaba, humble. Ganun ang pagkakalam ko sa mabuting tao. At hindi ibig sabihin na natural yung pagpapatawa niya okay na lang din na palagpasin na lang din yung mga pambubuli niya, okay? Paano kung sabihin ko sa yung natural lang din sa akin na magpatawa? Yun nga lang, pagkakaiba namin ni Vice Ganda, siya, maraming followers, sikat siya, kumikita siya ng malaking pera, ako hindi. Pero pareho kami mahilig magpatawa, okay? So, pwede na rin ba ako mambuli? Ganun ba yon? At dahil natural sa akin yung pagpapatawa, hindi na ako magsasorry. Okay ba yon sa'yo? Ganun ba yon? Wala daw siyang tinatapakan na tao, kaya tigilan nyo na yung paninira nyo kay Vice Ganda. Tingin ko hindi to paninira, kasi para sa akin yung paninira ay yung mga gawa-gawang kwento, nag-imbento ng kwento na hindi naman totoo para masiraan yung isang tao. Una sa lahat, sinabihan niya si Axel na pwede siyang makasuhan, kahit hindi naman talaga siya pwedeng makasuhan. Sinabihan niyang nanakaw ng halik si Axel kahit hindi naman siya nagnanakaw ng halik. At pinatunayan to ni Axel at ni Christine. Okay, sila yung dalawang involved doon. Sila lang ding dalawa ang makakapagsabi kung nagnakaw ng halik si Axel. Simpleng sorry, hindi mabigay. Grabe ka, Vice Ganda. Ang sabi nga ng isang nag-comment dito na yung nangyayari kay Vice Ganda ngayon ay resulta lang or produkto lang ng ginawa niya. At ito naman, may isang comment dito. Inggit card activated. Inggit argument activated. Sige, sabihin na nating inggit yung mga tao kay Vice Ganda. Dahil inggit yung mga tao kay Vice Ganda, hindi na magsusorry si Vice Ganda sa ginawa niyang mali. Ganun ba yon? Ha? May isa pa ako nabasang comment dito. Nagtataka ako sa mga taong to, no? Ang lalayo nila sa topic. Sobrang layo nila sa topic. Showtime na daw yung pinapabagsak yung issue kay Vice Ganda, hindi sa Showtime, okay? Ang labo mo mag-comment.
Saan yung utak mo? Again, ulitin ko sa inyo, tong isyong to, mag-sorry o hindi man si Vice Ganda, makakalimutan to ng tao. At walang epekto to. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung iniidolo nyo, hindi mabuting tao, hindi humble, hindi mapagkumbaba. Tingin niya ang taas niya sa sarili, okay? Hindi siya nag-sorry. Binawi niya pa yung sorry niya. Dapat hindi niyo ina-idolize yung mga gantong klaseng tao. Kahit sino, dapat hindi niyo ina-idolize. Okay? Huwag kayong maging fanatic. Okay? Lahat ng tao, may mga baho yan, may mga pagkakamali yan, may mga gusto silang gawing masasama minsan na hindi natin magugustuhan. Kagaya niyan. Magsasorry na lang, binawi pa. Lahat tayo pwedeng may gawing masama, may pwedeng gawing mali. Okay? So kahit gaano pa kayaman yung tao, kahit gaano pa kasikat, hindi dapat natin ina-idolize. Dapat hindi tayo nagiging fanatic. Okay? Okay, balikan natin tong comment mo. Parang sinasabi mo kasi dito na pag napabagsak or napatanggal natin si Vice Ganda sa Showtime, wala na rin yung Showtime. Si Vice Ganda lang ba yung nagdadala sa Showtime? Yung ibang host, hindi nila kayang dalhin yung Showtime? Ganun ba yon? Well, anyway, hindi naman yung topic, hindi naman yung issue. Pinapakita ko lang kung gaano kalayo na kung paano mag-isip yung mga supporters ni Vice Ganda. Ba't kanya daan layo na no? May nag-comment, ang tanong niya, anong tawag sa taong ayaw mag-sorry? Maraming pwedeng itawag sa taong ayaw mag-sorry o hindi nag-apologize. Pero mas gusto kong itawag sa kanya ay narcissistic. Dito mo makikita yung ugali ni Vice Ganda, no? Nag-sorry na, tas binawi pa. Bakit? Sino ba kayo? Importante ba kayo? Ako yung mas importante. Kay Jessica Soho lang siya mag-sorry. Kasi importante yung tao din yon. Halos ka-level niya yon. Baka mas lampas pa yung level ni Jessica kasi si Jessica, mas respetado yung mga content ni Jessica Soho. Siya hindi. Diba? Pambubuli na kasing ginagawa niya eh. Siguro dati kaya ni Vice Ganda na magpatawa gamit itsura niya. Kumbaga siya yung binubuli. Pero ngayon, nagkapera, sumikat, nagpaganda. Hindi niya na kayang magpatawa gamit, kumbaga siya yung binubuli. Hindi niya na kayang gawin yun. Yung branding niya dati, kabayo. Pero nung nagpaganda na siya, pinaganda niya na yung sarili niya, hindi niya na kayang gawin yun. Binago niya na yung branding niya ngayon. Meme Vice na nga yung tawag sa kanya. Parang sa pagkakaintindi ko, short for Mami, ganun. Mami Vice. Correct me if I'm wrong kung ganun yung Meme Vice. Mami Vice, parang ganun. Meme, binago lang. Sige, isipin mo, yung Mami, bubulihin mo. At ayun na nga, may nabasa akong comment dito na sinasabi niyang bastos si Vice Ganda. Pero kapag siya yung binastos, pikon siya. Kasi nga, binago niya na yung branding niya. Binago na yung pagkatao niya. Hindi na siya pwedeng asarin. Hindi na siya pwedeng pikunin. Hindi na siya pwedeng binubuli. Diyan siya nakilala yung malakas mang asar. Pero kapag siya naman yung inasar, napipikon. Bakit kaya? Siguro narcissist, no? At kagaya ng pinupunto na nag-comment dito, bakit daw paninira? Siya naman may gawa niyan. Kanina ko pa gustong sabihin yun. Ang kaso, for sure, ito mga supporters ni Vice Ganda, panagurado hindi nila maintindihan yon. Ito yung tanong ko sa inyo, ano ba yung paninira? Totoo o hindi? Ano ba yung paninira? Gawa-gawa lang ba? O totoo? Sa mga followers, sa mga supporters ni Vice Ganda, huwag po kayong mag-alala. Itong issue na to, hindi masisira yung karir niya. Pero, hindi namin to makakalimutan. Mauungkat ulit to kapag nagkaroon ulit siya ng issue. Maiipon yung mga issue na yan. Okay, lalo na kung hindi siya mag-apologize ngayon. Maiipon yung mga ganyang klaseng issue hanggang sa pautay-utay, mababawasan siya ng mga loyal followers. Pautay-utay, pag nag-mature na mag-isip yung mga yan, matatauhan din yan, marirealize nila na mali ang ginagawa mo, Vice Ganda. Wala akong planong siraan si Vice Ganda or pabagsakin. Dahil siya naman yung gumagawa ng paraan para masira yung pangalan niya. Malalaos at malalaos din yan. Kasi yun lang naman yung humor na alam niya eh. Yung siraan or pagtawanan yung isang tao. Naiintindihan ko naman, Vice Ganda, yung style ng pagpapatawa mo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit binawi mo pa yung pag-sorry mo? Bakit ayaw mo mag-sorry? Mga lalaki lang pala yung nagsasorry, no? Nagsasorry sila sa jowa nila. Kahit wala namang ginawang masama yung lalaki. Nagsasorry pa rin sa jowa nila. Ang kaso, bakla si Vice Ganda. Kaya siguro, binawi niya yung sorry niya. Kasi bakla siya. Yun lang. Peace out. Umani po ng negatibong reaksyon mula sa grupong Gabriela at sa mga netizen ang biro ng komedyanteng si Vice Ganda tungkol sa gang rape.
Naghihilom daw ang lahat ng sugat, pero may mga sugat na hindi lamang matagal maghilom kung hindi nag-iiwan pa ng panghabang buhay na pilat, gaya po ng rape o panggagahasa. Sa ngayon, patuloy pa raw na tumataas ang bilang ng mga biktima ng panggagahasa. Kaya naman isa po itong paksa na hinding-hindi dapat maging laman ng mga biro. Ginawa ni Vice Ganda ang biro ukol sa gang rape sa kanyang concert kamakailan sa Araneta Coliseum. Kasabay nito'y nabanggit pa niya ang pangalan ng respetadong news anchor at Vice President for News Programs ng GMA Network na si Jessica Soho. Ang joke ay depende sa tao kung paano mo tatanggapin ang joke. May mga hindi lahat ng joke ay matatanggap lahat ng tao. Hindi naman. Sa umpisa ng kinabibilangang noontime show, nagsorry ang comedian TV host na si Vice Ganda kay GMA News Anchor at Vice President for News Programs Jessica Soho kaugnay ng pagbibiro niya tungkol sa gang rape sa kanyang concert. After ma-call out ni Vice noon, ay paulit-ulit na humingi siya ng tawad kay Jessica Soho pero never siya nitong pinatawad. Po bang makausap si Miss Jessica Soho? At sumagot, sabi niya, sino ito? Para saan ito? Sabi ko, ay ako po si Vice Ganda. Tapos sabi niya, si Jessica Soho ito. Pasensya ka na kasi hindi maganda ang timpla ko ngayong araw na ito. Kaya sabi ko naman, okay po. So is it okay if I just call you later or tomorrow or some other day? Ang sabi niya, I don't think so. Ever since ng phone call na iyon, isang dekada na ang nakakalipas, ay hindi pa rin pinapatawad si Vice ni Jessica Soho. Hindi bumaga yung pangalan nyo dun sa performance nyo. Kasi parang pang-gay yung... Ano pang gay? Ano yung masama sa pang gay? May problema ka ba sa mga bakla, Tado? Hindi naman. Just read my shirt. Ano nakalagay? Sabi ni Tado, di bali na ang magnakaw kaysa mamakla. Tado, gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming bata ang nanonood at nakakabasa ng mensahe mo ngayon. Ang pagnanakaw ay masamang gawa na ikinukulong. Ang mamakla, walang nakukulong sa lalaking pumapato sa bakla. Tandaan. Kaya dapat magmahalan tayo. Magmahalan tayo, dapat may respeto tayo sa kasarian, sa kagustuhan ng ibang tao. At ang pagiging bakla ay hindi kaduwagan. Ang mga lalaki, hindi lahat ng lalaking straight ay hindi bakla. Tandaan mo yan. Yan. Ang lalaking hindi marunong na tanggapin ang katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla. Tandaan mo yan. Ang mga gipit, sabading kumakapit. Buti na lang. Pero ang gipit, kung ganyan ang itsura, walang baklang magpapakapit. Na ang magnakaw kaysa mamakla. Ano po bang ibig sabihin talaga niyan? Gumagawa kami ng offensive shirts. Okay. Yun talaga yung ano namin. Pero, may bawi yan. Di bali na magnakaw kaysa mamakla kasi ang talagang hangarin ko, tunay na pag-ibig sa mga bakla. Masama naman talaga yung term na pamamakla, ibig sabihin nun, pineperahan mo yung mga bakla. So kung dalawa na lang ang choice sa mundo, kung bank robbery o maging shota ka ng isang high fashion na bakla, mang-hold up na lang ako ng bangko. Yung nangyari naman kasi kay Vice Ganda, nagkataon lang na kinulang lang siya ng sustansya sa utak. Ay, baka mag-react na naman si Vice Ganda. Pagkaintindi. Oo, alam mo na, siyempre, yung mga bakla, panay yuko ng yuko. Yung utak nila, alog. Vice, totoo bang yumabang na daw si Vice? Hindi totoo, talagang mayabang siya. Sa lahat ng mga insultong tinanggap ko sa kanya, yung pag-apologize niya sa akin ay hindi karapat-dapat para sa akin. Kumbaga, mag-apologize ka na nga lang sa akin, babanatan mo pa ako. Ay, sure. Ganun. Pero ganun pa man, tinatanggap ko yung sorry niya. May kayabangan naman ang lahat ng tao pero yung paraan ng paggamit ng kayabangan, dapat positibo. At yun ang dapat niyang ma-discover kung paano gamitin yung kayabangan na yun. At bilang huling mensahe, ang natutunan ko sa aral na pag-guest ko sa Showtime, sabi nga, magbiro na sa lasing, wag lang sa bading na walang booking. Wow!